Masayang araw, mga ka-PL. Dalawa po pag-uusapan natin. Una, etong pahayag po ng Department of Foreign Affairs tungkol po dito sa mga Afghan national na tuloy na po ang kanilang pansamantalang paninirahan dito sa ating bansa na matagal na po itong pinag-usapan at pinalagan ng ating mga kababayan. Ang tanong po mga ka-PL, ilang buwan, ilang taon kaya sila ditong pansamantala ba talaga sa ating bansa? At kung gaano po sila karami? Ayan, baka naman nagdagdag pa tayo ng palamunin, mga ka-PL, na tayo nga hirap na sa ating kalagayan ngayon. Ano? At ang pangalawa po natin pag-uusapan ay etong si General Torre, mga ka-PL, na natagpuan kasama sa mga kapulisan na nagja-jogging sa harap po ng KOJC compound. Ito po, may video. Panoorin po ninyo at kayo na lamang po ang humusga kung talagang si General Torre ba o baka naman kahawig lang o di kaya mismo si Diwata lang. Joke lang. O eto na ho. Unahin po natin itong Department of Foreign Affairs statements. Ayan. DFA statements on the U.S.-Philippines agreement regarding the processing of U.S. special immigrant visa applicants from Afghanistan, mga kababayan. Dito po sila di umano pansamantalang maninirahan sa ating bansa habang pinoproseso di umano ang kanilang mga visa patungong US. Mga ka-PL, ang tanong, totoo kaya? Baka naman umabot na ng isang dekada, 2, 3, 4, 5. Aba. Samantalang tayong mga Pilipino, hirap na makapasok sa kanilang bansa, lalong-lalo na dito sa bansang Amerika, na siya ang may pasimuno nitong pansamantalang paninirahan ng mga Afghan sa ating bansa at pinayagan naman ng ating presidenteng Bangag. O, eto na. Manila, 20 August 2024. The Philippines and the United States have agreed, ayan, nagkasundo na mga ka-PL, on allowing a limited number lang daw, of Afghan nationals to transit to the Philippines to complete their visa processing for a special immigrant visa o SIVs and resettlement to the United States. Kuha niyo po. Ano ang sabi dito? Limited lamang di umano ang papayagan na papasok sa ating bansa. Iilang bilang lang mga ka-PL, pero wala pong inilagay dito kung gaano po karami. Limited. Dumating halimbawa 1,000. Limited lang yan. Tapos nadagdagan pa ng 5,000. Limited pa rin yan. Hanggang sa umabot na ng 50,000. Limited pa rin yan. Kasi wala namang inilagay dito kung gaano ba karami ang bilang. Dapat may ganoon para yun po ang basihan ng ating mga kababayan. Hindi yung, oy, may dadating na naman daw 12,000. Kaya mag-alala, limited lang yan. Ano to, niloloko na naman tayo, mga kababayan?
O, tuloy. Nak ng patola talaga, oo. The US government is supporting necessary services for those Afghans temporarily in the Philippines. Okay ha? Pansamantala ha? At susuportahan di umano ng Amerika. Okay? Including food. Okay ha? So, hindi tayo, wala tayong kaagaw sa 1 kilong bigas na ibibigay ha? Ni Tambaluslos, mga kababayan. Okay ha? Food, housing. Ayan, sana all may pabahay na kaagad sa mga Afghan, samantalang napakarami nating mga kababayang nasa squatter area na hindi mabigyan ng pabahay ni Da Junior. Yung pangako niya, 1 milyong pabahay kada taon na lusaw. Ha? Hanggang pangako, hanggang pagyayabang lang. Ano? Ha? Tapos, may dadating na mga bisita, mga ka-PL, ha? Sabi natin, pasamantala lang, agad-agad, mayroong pabahay. Sa bagay, hindi naman pala ito pera ng ating bansa, kundi ito po ay mula sa US. Okay? Security. Ayan. Ayos. Talagang aalagaan sila, mga kababayan. Magtalang ang dami nating mga kababayan ngayon, mga kabataan na mga abay nagagahasa, tumitindi po ang kriminalidad sa ating bansa. Kidnapping dito, kidnapping doon. Gahasa dito, gahasa doon. O, dahil ito, siguro mga kababayan, sa tumitindi at dumadami naman ang mga kumakain ng pulburon sa ating bansa, nasisiraan po ng bait, ayun, nakakagawa po ng kriminalidad. Di ba? Tila nawala na po ang peace and order sa ating bansa. Samantalang ito, pagdating, gwardyado kayo. Huwag kayong mag-alala. Sila Junior ang bahala sa inyo. Basta, magpulburon lang tayo. Sabay ganun. O, ito pa. Medical. Ako po, isa pa ito. Napakarami natin mga kababayan na nangangailangan ng medical. Pero sila, agad-agad, meron mga kababayan. Sa bagay nga, hindi man ito gastos PL ng Pilipinas. Gastos man ito ng Amerika PL. Ano bang iniingay-ingay mo? Sige sigurado kayo na sagot ito ng Amerika, baka naman, magugulat na lang ang sambayan ng Pilipino na sangkaterba ang uutangin ni Da Junior para sa mga ito. Wala itong silbi sa ating bansa. Na totoo lang. No? Ito pa. And transportation to complete visa processing. No? The agreement is currently undergoing the final domestic procedures required for effectivity and mga kababayan. Yan. Ang tanong ho ngayon, hindi kaya ito papalagan ng ating mga kababayan samantalang matagal na po itong usaping ito at matagal na rin po itong pinalagan ng ating mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga, mga ka-PL. Ang sa akin po dito, na iparating ko po sa inyo ang mga plano po ng Amerika at ng ating bansa na di umano ito mga pasamantala lang na mga maninirahan sa ating bansa at pupunta naman pala sa Amerika na ang usap-usapan noon pa lang di umano itong mga ito mga birdugo, mga kababayan. Hindi natin alam. Baka totoo, pero baka hindi rin. Birdugo alin? Para di umano, sarakayin daw yung yung WPS at yung China para magkaroon po ng bang, mga kababayan. Aba,
Pagka totoo yan, yari tayo dyan mga kababayan. Ito tayo. Okay. Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Etong kay General Torre, mga ka-PL. Ito may babasahin lang ako maikli. Teka na, wala pa yata. Ito. Basahin ko muna bago ko po ipanood sa inyo ang video. Police Brigadier General Nicolas Torre, hepe ng Police Regional Office 11, namataang kasama ng mga tropang nagja-jogging sa harap ng KOJC compound sa Davao City. Ayan. Natagpuan, namataan, kasamang nagja-jogging ng mga tropang pulis. Ayan. Okay? Ito ho ang video. Panoorin po ninyo, mga ka-PL. At pagmasdan ninyo maigi kung siya ba o baka naman kahawig lang. Ano ho sa tingin ninyo, mga ka-PL? Si General Torre baga yung tumatakbong binibilog-bilogan ang mukha? Kasi sinisipat ko ho dito sa aking cellphone, mga ka-PL, tila mas payat at mas matanda yata itong mama na ito. Hindi ko po pinagtatanggol dito si General Torre. Yung akin lamang ito, yung akin lamang po itong opinion. Medyo payat, medyo mas malaki po yung mas garabotso po yung nguso. Mas maitim, mas maitim din naman si Torre. Pero mas payat. Okay? At saka, higit sa lahat, mga kababayan, mas gwapo naman siguro dito si Sino? Yung nagja-jogging? Hindi. Yung yung si General Torre, baka magalit sa atin. Sabihin natin, mas gwapo itong nagja-jogging kaysa sa kanya. Balik rin ho natin. Mas gwapo naman po si General Torre kaysa dito sa nagja-jogging na ito. Ngayon, kung ano man po ang tingin ninyo, kung si General Torre man itong nagja-jogging na yan, napanood yung video, di, paki-comment na lang po ninyo mga ka-PL at kung ano kaya ang kanyang motibo, bakit sumama siya talaga sa pagja-jogging? Hindi kaya totoo ang sabi-sabi ng ating mga kababayan na isa di umano ito. Sabi-sabi ng ating mga kababayan yan Hindi ako may sabi Isa di umano ito sa naghahangad po sa 10 milyong patong sa ulo ni Pastor. Ano ho sa palagay ninyo? Pag-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.